Clark POV. Akala ko magiging madali lang. Akala ko sa isang iglap lang ay kaya ko na siyang maging akin ulit, pero mali pala lahat. Dahil in the first place, wala na akong halaga pa sa kanya. Damn, this is really hurt like hell. I told myself that once she came back, I will accept everything. Kahit papahirapan niya ako, kahit pa ibalik niya lahat sa akin ng sakit na ginawa ko sa kanya noon, at kahit pa ipagmukha niya akong siraulo sa buong mundo, tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang kahit anong klaseng sakit ang ibigay niya sa akin. Pero what the heck, hindi naman sana sa ganitong paraan. Pare, sumuko ka na. Sinamaan ko ng tingin si Trustin na mukhang lasing na ata. He looks so pathetic. Pareho kaming problemado pero para sa akin mas problemado ako. Knowing his problem, mas madali kumpara sa akin. Don't look at me like that, dude. Hindi pa ako lasing. Hindi ko siya pinansin at nanatiling nakatingin sa kawalan habang iniisip na hindi pa ako tinatamaan ng beer na ininom ko. I hope she's sleeping now. Masyado ng gabi simula nang iwan ko siya kanina, but I make sure na makakauwi siya, kaya pinasundo ko siya sa isang bodyguard niya. Really, dude? Mukha kang tanga. Ibinato ko sa kanya ang bote ng ininom ko pero agad niya naman itong naiwasan habang tumatawa. Shut up. Madiin kong saad. Bakit mo kinukulong ang sarili mo sa mga bagay na anam mong imposible? Mamamatay ka na lang, ganyan ka pa din. What the heck, dude? Mahal ko siya. Madiin kong saad bago nilagok ang inumin na hawak ko. Ganun ka din naman, di ba? Mahina siyang napatawa. But your case is different to my case, Clark. Kinukulong mo ang sarili mo sa nakaraan. Sa nakaraan kung saan mahal ka pa niya. Tumahimik ako. Ibang-iba ang pakikitungo niya kay Danica kumpara sa pakikitungo mo sa kanya. Because that was before. Napahilamos ako sa mukha ko. At kahit magbago ka pa, hindi mo siya malalamangan. Masama akong tumingin sa kanya. It's between the battle of past and present, dude. And I think Danica choose to forget the past. Nakaraan kung saan ikaw ang laman. We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Hindi ko siya pinakinggan. Masyado lang akong mabilis. Baka kailangan kong unti-untiin muna. She's just afraid of the thought that I might hurt her again. Ako pa din ang mahal niya at nakikita ko yun sa mga mata niya. Pagdidiin ko. Nabubulag ka ng pagmamahal ng nakaraan at akala mo nandyan pa din. The past is a place to learn from, not to live in. Hell no. Hindi ako nabubulag sa nakaraan. She still loved me and I can see that. Danica is still mine at mahal pa din ako ng babaeng mahal ko. Mali ba ang desisyon kong hayaan muna siya at maghintay? Mali ba ang desisyon kong ibalik siya sa akin? Mahina akong napatawa. Siguro hindi lang ako basta binlago ng nakaraan, kundi isa rin akong binlago ng kanyang pag-ibig. No, hindi ako papayag. Kailangan niyang bumalik sa akin. Kasal pa kami. Gusto kong isigaw sa lalaki niya at sa hayop na nasa harapan ko na kasal pa kami. She's still my wife at mas may karapatan ako. Sa akin pa din siya uuwi. I don't care about anyone. I don't care about what my parents think about me or even her dad. And I don't care about Joy and her daughter. Yes, napamahal sa akin ang bata pero hindi pa din siya anak ko. Wala akong pakialam kung sa akin pa din siya lalapit sa huli, I said before I closed my eyes to think again. Sasaktan lang din siya nung lalaking yun. Kung hindi man siya sasaktan, alam kong sa huli, si Danica mismo ang kakala sa kanya. Gaano kasigurado, Clark? Time will come and the truth will finally show itself. Isa lang ang alam ko, kailangan ko lang maghintay. Danica POV. It's been a week since nakauwi ako. Tinawagan ko ang boss ko at hindi ko na pinatapos pa ang kung anumang gawain doon at wala naman silang nagawa because I already did my job, sobra-sobra pa nga. Matapos ang gabing yon, hindi ko na ulit nakita pa si Clark. Umuwi ako ng mansyon na malalim ang iniisip. Simula nang dalhin niya ako sa lugar na yon, hindi na tumatawag si Chase sa akin. Hindi ko din siya makontact at hanggang ngayon, hindi pa din. I'm damn worried dahil hindi ko naisip na makakaya niyang hindi ako tawagan. Alalang-alala ko at halos hindi ko na maisip na may iba pa akong dapat gawin. Kahit maikling text lang, hindi niya magawa.
Ganun ba siya ka-busy sa kanila at nakalimutan niya na ako? Pabalik-balik ako naglalakad sa sala habang hawak ang cellphone ko. Ilang beses ko na siyang tinatawagan at sandamakmak na din ang text ko pero wala pa din akong natatanggap na response galing sa kanya. Hindi ko may tago ang pait ng nangiti na kumawala sa labi ko. Ayaw ko man mag-isip ng iba pero natatakot ako at baka hindi na siya bumalik pa. Wala din naman akong ginawang masama na ikagagalit niya dahil malayo siya sa akin at takot ako na magalit siya. Kinabukasan ay ganun pa din. Hanggang sa susunod na kinabukasan, I don't know what to do. Gabi na pero nandito pa din ako sa kusina at umiinom. Panay ang tingin ko sa cellphone ko at kahit wala akong aasahan doon ay hindi ko pa din mabibitawan. Halos hindi ko man lang magawang sumaya matapos kong makita ang success na photoshoot ko sa company ni Clark. Pero hindi din maalis sa isip ko ang mukha niya habang ini-interview sa TV. It's like kinakaya niya na lang ang sarili niya. He still looks great kaya siguro hindi napapansin yun ng iba at puro papuri pa din ang binibigay sa kanya. But I can see what others can't see. Through his smiling eyes, I can still see the pain behind it. At ang mas lalong ikinatatakak ko ay ang biglaang pangayayat ni Clark. Nang maputo lang pasensya ko, ay mabilis akong nagmarsya palabas at tinawag ang isang bodyguard na nakita ko. Ready the car tomorrow. Maaga tayong aalis. Mabilis kong saad na ikinatanggo nito. Yes, madam. Saad nito at umalis. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan ang gamit ko na nakalagay doon, including my passport. Pupuntahan ko siya. Gusto kong makita kung ano ang dahilan at bakit hindi niya malang ako magawang tawagan. Gusto kong malaman at kailangan ko ng hason at hindi ako maghihintay dito ng walang ginagawa. Chase, pakiusap lang. Huwag kang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa akin. Huwag ngayon. Hindi ako makatulog. Halos malibot ko na ang buong kama ko dahil sa pagpapalit ko ng pwesto. I'm so worried. Nag-overthink ako. Hindi ko na nga maayos sa isipan ko ang mga nangyayari sa akin ngayon, dumagdag pa ang kay Chase. Sinusubukan kong isipin sa sarili kong magiging maayos din ang lahat once na makita ko na siya bukas. Alam kong hindi niya gagawin ito kung wala siyang mabigat na dahilan. I know him. Sa tagal kong nakasama siya, alam na alam kong hirap na hirap siyang dalhin ang problema, lalo na pag-usapang pamilya. I miss him so damn much. Kahit ang isipin lang siya ay naiiyak na ako. I want to hug him, and I want to feel his touch. Nangungulila ako sa kanya. My heart is beating so fast. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko na hindi ko man lang namamalayan na basa na pala ang pisngi ko. My hands went to my chest as my heart still keeps beating. Ang lakas-lakas ng kabog ng puso ko at ang bawat kabog nun, ang tinatawag ay ang pangalan niya. Ang pangalan ni Chase.